May isang bahagi ng daan sa Corseong West Bengal na tinatawag lang ng mga lokal doon bilang Death Road. Hindi ito mahabang daan. Nagkokonekta ito sa Doe Hill Road papunta sa Forest Office. Isang maikling bahagi na dumadaan sa makapal na kagubatan. Sa araw, parang katulad lang ng ibang mga mountain road sa Darjeeling Hills. Basa, makulimlim, berde sa magkabilang gilid. Yung uri ng daan na maririnig mo ang mga huni ng ibon kapag tumigil ka at nakinig. Pero walang tumitigil at nakikinig sa daang ito. Hindi ang mga manggagapas ng kahoy na dumadaan doon para sa kanilang trabaho. Hindi ang mga lokal na kilala ang lugar na ito. Kahit ang mga hayop, ayon sa iba, ayaw dito. Kasi sa daanang ito, may lumalakad, isang bata. Maliit. Sa malayo, maaari mong isipin na ang isang batang ito ay naligaw mula sa ibang lugar. Dahang-dahang lumalakad sa gilid ng daan, patungo sa mga puno. Pero habang papalapit ka, na-realize mo, wala siyang ulo. Matatakpan siya ng mist sa forest at mawawala na siya. Storytime tungkol sa Headless Boy ng Doe Hill sa India. Isa ang kwentong ito sa mga pinaka-consistent na iniulat, pinakamalawak na dokumentadong paranormal accounts o mga supernatural na mga ulat sa buong India. Ito ay isang kwento na nasa intersection ng colonial history o kasaysayan ng pananakop ng British. 100 taong paaralan. Isang forest na di umano nagpapawala sa katinuan sa isip ng mga tao. At isang tanong na walang sino man, hindi ang mga lokal, hindi ang mga investigador, hindi ang paaralan, ang nakapagsagot. Sino ang batang iyon at bakit siya nananatiling lumalakad sa daang iyon? Ang Corseong ay isang hill station o isang bayan sa taas ng bundok sa Darjeeling District ng West Bengal. Mga 30 kilometro mula sa Darjeeling mismo na nakatayo sa altitude o taas na 1,484 metro higit sa antas ng dagat. Sa wikang Lepcha o ang wika ng mga indigenous people, ang mga taong naunang nanirahan sa mga bundok na ito. Ang pangalang Corseong ay nangangahulugang Land of White Orchids. Ito ay isang mas tahimik, hindi gaanong commercialized na hill station kumpara sa kapitbahay nito. May mga tea gardens sa bawat dalisdis. Makakapal na ulap na bigla-bigla nilang dumadating nang walang babala. Makipot na daan na umiikot sa mga forest na napakasikip na hindi talaga nakakaabot ang sikat ng araw sa lupa. At sa gitna ng maganda at tahimik na bayan na ito, naroon ang Doe Hill. Isang forested ridge na may reputasyon na halos wala ng katulad sa buong India. Ang mga alamat tungkol sa Doe Hill ay hindi na bago. Ipinasa na ang mga ito ng mga komunidad ng Lepcha at Gorkha ng Corseong sa loob ng maraming henerasyon. Pero lahat sila ay bumabalik sa loob ng isang pangunahing figure, ang Headless Boy sa Death Road. Ang mga account ay kapansin-pansing consistent sa loob ng maraming dekadang mga pag-uulat. Ang mga woodcutter, ang mga taong gumugugol ng pinakamaraming oras sa forest na ito, nag-iisa. Bago pa mag-umaga at pagkatapos ng takipsilim, ay naglalarawan ng parehong bagay. Isang maliit na bata na lumalakad sa kahabaan ng stretch ng daan sa pagitan ng Doe Hill at ng Forest Office. Dahan-dahang lumalakad patungo sa hanay ng mga puno. Pagkatapos mo siyang mapansing naglalakad, saka mo mapapansin na mawawala ang kanyang ulo. Pagkatapos, tuluyan na siyang mawawala. Sinasabi ng ilang kwento na ang bata ay aksidenteng napugutan ng ulo ng palakol ng isang woodcutter matagal na ang nakakaraan sa loob ng forest. Sinasabi ng iba na isa siyang estudyante na pinatay sa loob ng paaralan na hindi na nahanap pa. Sinasabi naman ng iba pa na wala siyang origin story, na nandoon lang siya lagi.
lumalakad sa daang iyon, patungo sa mga puno, since before anyone alive can remember. Ang babaeng nakasuot ng kulay abo. Siya ang pangalawang figure na nauugnay sa Doe Hill Forest. Isang babae na nakasuot ng mga damit na kulay abo. Nakita na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi katulad ng bata na lumalakad sa daan. Gumagalaw siya mismo sa loob ng forest. Sinasabi ng ilang account na mabilis siyang kumilos. Sinasabi ng iba na bigla na lang siyang lumilitaw at mawawala. Walang iniulat na ginagawa niya. Nandun lang siya. Nakasuot ng kulay gray sa pagitan ng anino ng mga ulap. Ang pulang mata. Ang ikatlong presensya na iniuulat sa Doe Hill ay hindi isang buong figure. Isang pulang mata lang, nakikita sa pagitan ng mga puno. Sa malayo, nagmamasid. Maraming independent accounts ang naglalarawan nito sa iba't ibang dekada. Isang blood red na mata. Makikita mo sa isang sandali at saka mawawala bigla. Walang katawan na nakakabit sa kanya at wala itong ginagawang tunog. Meron pang mga ulat na humihigit pa sa mga sightings. Ang forest ng Doe Hill, ayon sa maraming account, ay nagpabaliw ng mga tao. Mga taong pumasok sa forest at lumabas na iba na. Naguguluhan, nagbago, hindi maipaliwanag kung ano nangyari sa loob. Sinasabi ng ilang accounts ang tungkol sa pagpapakamatay na inuugnay sa pagpasok sa loob ng forest na ito. Mga taong pumasok na hindi na nakabalik, kahit na nakabalik ang kanilang katawan. Ang school management ng Victoria Boys School ay opisyal na nagsabi na walang dokumentadong record ng anumang aksidente o hindi natural na kamatayan sa loob ng paaralan. Pag-usapan natin ang kasaysayan ng paaralan at ng panahon ng British. Noong 1879, si Sir Ashley Eden, isang lieutenant governor ng Bengal, isang mataas na opisyal ng British colonial government sa India, ay nagtayo ng isang paaralan sa Corsium para sa mga anak ng mabababang antas na empleyado ng Riles at ng pamahalaan. Ang unang pangalan nito ay Doe Hill School. Ang unang headmaster o punong guro ay si Edward Pegler, na dumating kasama ang kanyang asawa na si Elizabeth. Noong Agosto 1879, ang unang grupo ng 12 bata ay dumating. Naglakbay sa 3 horse-drawn carriages o mga karwahe na hinihila ng kabayo. Mula sa Siliguri, huminto sa 6 na lugar bago dumating sa paaralan. Sa loob ng ilang taon, ang paaralan ay may 103 na estudyante na. Sa katapusan ng 1905, may 190 na. Lahat ay boarders o nakatira sa loob ng paaralan. Later on, pinalitan na rin nila ang pangalan ng paaralan na ito sa Victoria Boys School para ipagdiwang ang Diamond Jubilee or ika-60 na anibersaryo ng paghahari ni Queen Victoria noong 1879 at ang kasalukuyang gusali ay itinayo noong 1898. Ang paaralan na ito ay isa na ngayon sa mga pinakamatandang paaralan sa India. Nagpo-function pa rin ito hanggang ngayon bilang isang heritage government school or isang paaralan na itinuturing na mahalagang bahagi ng kasaysayan na affiliated sa ICSE. Ang motto nito ay nasa Latin, Quo lux ducit or ducit, na ang ibig sabihin ay which leads to light, ang nagdadala sa liwanag. Pero ang panahon ng kolonyal sa mga bundok na ito ay hindi ganap na kwento ng edukasyon at pagkakataon na sinasabi ng mga official na records. Ang Darjeeling District ay inagaw ng mga British mula sa Sikkim sa pamamagitan ng serye ng mga kasunduan noong 1800s. Ang industriya ng tsaa, which defines the hills even to this day, ay itinayo sa isang sistema ng labor na nagdala ng mga manggagawa mula sa Nepal, Bihar at mga kapatagan sa ilalim ng mga kondisyon na hindi talaga voluntaryo sa anumang makabuluhang paraan. Maraming nagkakasakit noong mga panahon na yon. Ang tuberculosis or TB, cholera ay dumaan sa mga komunidad na ito sa nakakapanlumong bilis.
Ang Victoria Boys ay hindi ligtas mula sa pagkalat ng mga sakit na ito. Sinasabi ng makasaysayang accounts na ang mga outbreaks ng tuberculosis at cholera ay di umano ang kumitil sa buhay ng maraming mga bata na boarders sa paaralan. Mga batang malayo sa kanilang mga pamilya sa isang hill station noong 1800s na walang epektibong lunas. Ang kanilang mga kamatayan ay hindi minarkahan sa kahit saang lugar sa Corseong. Ang sariling administrasyon ng paaralan ay nagsasabing walang dokumentadong record ng mga kamatayan sa loob ng paaralan. Pero may nangyari sa mga batang iyon. At kung ano man iyon, walang sino mang sumulat nito sa paraan na makakasurvive ang record na ito. Yung gap na yun sa records, doon nabubuhay ang mga alamat na ito. Ano ba talaga yung mga experience na inuulat sa Doohil? Hindi isang sensationalized account. Ang pattern sa mga woodcutter, sa mga turista, staff ng paaralan at paranormal investigators nang nangyayari kapag ang tao ay naglalaan ng oras sa forest na ito at malapit sa paaralang ito. Ang Victoria Boys School ay nagsasara para sa winter vacation mula Disyembre hanggang Marso. Umuuwi ang mga estudyante. Karamihan sa mga staff ay nag-aalisan rin. Yung gusali na iiwan ng walang laman sa lamig at sa fog sa loob ng maraming buwan. At sa loob ng maraming consistent na account mula sa mga lokal na nakatira malapit sa paaralan, hindi ito tahimik. May maririnig kang mga yapak sa walang taong mga koridor. Ang tunog ng mga batang nagbubulungan. Tawang naririnig sa loob ng mga silid-aralan kung saan wala namang nakaupo. Ang tunog ng pagsulat ng sisa o ng chalk sa mga pisara sa mga silid-aralan na nakalak. Hindi ito iisang account lamang. Maraming tao ang nag-ulat nito na same pattern, same kwento. Iba't ibang taon, naglalarawan ng parehong mga tunog mula sa parehong gusali. Ang death throat sa takip silim. Ang mga woodcutter sa Corseong ay isa sa mga pinaka-credible na saksi sa kwentong ito. Hindi sila mga turista na naghahanap ng excitement. Ito ay mga nagtatrabaho na gumagamit ng daang ito dahil ito ang pinakamabilis na ruta papunta sa forest. Wala silang dahilan para mag-imbento ng kwento kung saan palagi nilang ginagamit ang daanang ito papunta sa kanilang trabaho. At gayon pa man, generation after generation, iisa lang ang kanilang dinedescribe. Ang maliit na figure sa daan na naglalabas ng fading light. Ang mabagal na lakad patungo sa linya ng mga puno. Habang papalapit ang figure na ito o habang bahagyang nakakalampas ito mula sa fog or mist, doon nila mapapansin na wala itong ulo. Dahan-dahan itong lumalakad patungo sa forest. Dahan-dahan ding mawawala. Walang tunog, walang bakas ng paa ayon sa mga iniulat na sinubukan ng sinuman na sundan. May isang dokumentadong account mula sa isang forest officer. Kilala ito sa iba't ibang source bilang Anil, na nakapost sa Doohil Forest Office. Inilalarawan niya ang kanyang encounter sa isang figure sa daan habang takip-silip. Iniisip niya na isa itong lokal na bata kaya pinalapit niya ito. Ngunit ayun nga, habang ilang kilometro na lamang ang layo nito mula sa figure na pagtanto niya na wala itong ulo. Ayon sa kanyang kwento, napansin niya na dahan-dahang pumihit patungo sa kanya. Yung leeg nito ay nanatiling hindi gumagalaw. At same story, dahan-dahan itong nawala sa fog. Sa takot niya, nag-lock siya ng kanyang office ng buong gabi. Kinabukasan ng umaga, isang kasamahan ang tahimik na nagsabi sa kanya, "Nakita mo na yung bata. Ibig sabihin nun, tunay ka ng taga-Doohil." Ang Doohil Forest ay sumasaklaw sa humigit kumulang na 10 square kilometers. Ang terrain ay matarik, makapal ang kagubatan at palaging makulimlim sa malaking bahagi ng taon. Ang kombinasyon ng geography ay lumilikha ng mga specific na atmospheric conditions na mas mabuting maunawaan natin bago natin balewalain yung mga kwentong katatakutan tungkol sa Doohil. Una, yung fog mismo or yung mist na palagi nilang sinasali sa kwento.
Ang mga Darjeeling Hills ay nasa intersection o pinagtatagpuan ng mainit na hangin mula sa kapatagan ng Bengal at malamig na hangin na bumababa mula sa Himalayas. Nagpo-produce ito ng mga fog na maaaring dumating at umalis sa loob ng ilang minuto, minsan sa loob ng ilang segundo. Sa ganitong uri ng fog or ulap or kung ano man ang itawag natin dito, alam nating lahat na yung active na imagination ng isang tao ay maaaring makapagbuo ng isang kwento or ng figure mula sa likod ng mga nawawala at bumabalik na mga fog na ito. At sa ganitong klaseng pag-iisip ng tao, ang mist or ang fog na ito ay maaaring mag-take ng shape kung ano man ang inaasahan natin. Maaaring isang baluktot na puno sa takip silim na gumagalaw sa likod ng fog. Sa gilid ng peripheral vision, maaaring makakita tayo ng isang convincing na figure ng isang tao. Hindi ito imahinasyon. Ito ay isang well-documented na proseso ng utak na tinatawag na pareidolia. Ito ang tendency ng utak na makakita ng pamilyar na hugis, lalo na ng mga mukha ng katawan ng tao sa mga random na bagay. Sa isang makapal, foggy at madilim na forest, ang mga kondisyon para sa pareidolia ay halos perfect. Pero ang pareidolia ay hindi nagpapaliwanag sa consistency ng mga account. What's really interesting sa kaso ng Doe-Hill sa investigative standpoint ay hindi ang anumang iisang account. Ito ay ang pattern, mga independent na saksi sa loob ng iba't ibang dekada na walang naunang contact sa isa't isa. Naglalarawan ng parehong figure sa parehong lugar na gumagawa ng parehong bagay. Sabi nga sa definition, ang pareidolia ay maaaring makapagpalabas ng iba't ibang mga random na hugis. Hindi nito mapapalabas ang isang maliit na bata na dahan-dahang lumalakad, walang ulo, sa parehong bahagi ng daan, ng consistent sa loob ng maraming henerasyon. At saka naroon din ang kasaysayan. Alam natin na may mga namatay na bata sa Victoria Boys School dahil sa outbreak at ang mga namatay na ito ay hindi dokumentado. Walang nakakaalam kung anong mga pangalan nila at kung nasaan sila. Kapag may namatay sa isang lugar at hindi sila maayos na inaalala, hindi pinangalanan, hindi minarkahan, hindi kinikilala. Isang bagay nang dahil sa kawalan ng mga yon ay may tendensing manatili. Hindi sa supernatural na paraan, necessarily, kundi sa landscape ng memory at kwento. Maaaring ang mga komunidad ay naghahanap ng paraan para parangalan o kilalanin ang mga hindi kinilalang nawalan ng buhay sa pamamagitan ng alamat. Ang headless boy ng Doe-Hill ay maaaring paraan ng komunidad ng Korsyong para maalala ang kamatayan ng mga bata na hindi opisyal na naitala. Kung napakaraming nakakita ng parehong bagay sa parehong lugar ng ganon katagal, maniniwala ka ba na meron talagang nandun? Kung ano exactly yun, nasa pagitan na yun ng nakakakita at ng forest. At yan ang kwento ng headless boy ng Doe-Hill sa India. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin na ito, syempre i-like nyo ang video na ito at i-share nyo na rin sa inyong family and friends. And don't forget to subscribe para updated kayo pag may bago tayong story time. At kung meron kang story na gusto mong i-feature natin sa ating channel, i-comment mo sa ating comment section. Again, thank you for watching and I'll see you on the next one. Bye!